Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Michokushi. Dito po yan sa 13 Martires. At ang landmark nito mga kabiyahe ay ang watermark ng 13 Martires. Ayan. At ngayon mga kabiyahe, ang ating i-review ay si Beeperman ng Michokushi. Tara, let's go! So, nag-aabang na sa atin mga kabiyahe si Beeperman ng Euro Motors. At punahin na nga natin mga kabiyahe para maipakita na agad natin ang presyo ni Beeperman 150 E3. Ayan. Ang cash nito mga kabiyahe, ayan, makikita nyo naman 62,900 pesos. At kung kukunin natin ng installment, may down lamang ito mga kabiyahe ng 3,500 pesos. At nagbibigay ito mga kabiyahe hanggang 3 taon, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, at yung 3 taon nga po. So dito mga kabiyahe, sa ating 6 months, magmamonthly tayo ng 12,125 pesos. At sa 12 months naman, 6,680 pesos. Para dito po yan kay Beeperman. At sa 18 months naman mga kabiyahe ay 4,865 pesos. At sa 24 months o 2 taon, 3,957 pesos. Sa 30 months mga kabiyahe ay medyo maliit na. Ito po lamang ay nagre-range na lang ng monthly ng 3,413 pesos. At sa 3 taon, ito po ay 3,050 pesos na lang ang kanyang presyo sa kanyang monthly. Kung kukunin po natin ng installment. At pagdating naman sa kanyang engine, mayroon siyang 150cc 4-stroke, single cylinder, air-cooled, single overhead cam, 4-valve, bore-in stroke, 61 by 49.5 mm. May displacement na 149cc, compression ratio 9.2:1. Fuel system, carburetor, at ang kanyang transmission ay 5-speed. Dimension, length, width at height, 1,980 by 780 by 1,410 mm. Ground clearance, 190 mm. At ang dry weight ay 117 kilograms. Max power, 9 kW at 9,000 RPM na may max torque naman natin Newton meter at 7,500 RPM. So meron na tayo dito mga kabiyaheng na review or na ikutan na Beeperman, which is second hand yun mga kabiyahe. So ito, brand new ito mga kabiyahe. Kaya naman, iisa-isay natin kung anong meron talaga ito si Beeperman. So dito nga po mga kabiyahe kay Beeperman ng Euro Motors na banggit natin na panapat kay Suzuki Raider ng Suzuki Raider 150 mga kabiyahe. Kung mapapansin niyo no mga kabiyahe, ayan yung tindig ni Beeperman. Talaga naman napakaastig niya at ito rin po ay masasabi natin na may hatak din dahil marami din po tayo nito nakakasabay sa kakalsadahan. 125cc nga lang po yung ating dalang motor pero masasabi ko pong matulin din ito dahil hindi tayo umuubra sa mga ganito sa kalsada. Ginuguhitan lang tayo ng mga ganitong klaseng motorsiklo. So ibig sabihin may hatak din po ito na unit na ito. Ayan yung kanyang physical appearance na talaga naman napaka brusko at astig na astig din ang itsura. So umpisa na nga natin dito sa harapan. Ayan yung kanyang headlight na napaka static din ang pagkakayari niya. Masungit, aggressive ang itsura. Ayan, at ginamitan siya ng halogen bulb. Dito naman sa kanyang turn signal, meron tayo ditong bulb type na ilaw. Ayan, 2. At pagdating naman dito sa pinakakauling niya, ay talaga namang aggressive na aggressive yung kanyang hitsura. Patulis yung kanyang edge. At yan ay hindi na sasagabal sa hangin kung tatakbo po siya ng naka-high speed na. So meron tayo ditong telescopic fork pagdating sa kanyang suspension sa unahan. At dito sa baba may pintura na silver. Ang kanyang fender matigas, ayan. Ang kanyang ginamit na materyales at kulay black. Meron siyang disc brake na napakalapad. Mga disc ang lapad nito. At meron siya ditong piston caliper
na double. Ito naman yung kanyang gulong na napakalaki rin. 80 by 90 by 17. At ito po ay naka-mugs na. Harap likod yan, naka-tube type pa. Dito sa kanyang pairings, mga kabiyahe, ito ang makikita natin ditong mga decals, Euromotor. Ayan, at yung mga edge niya, hindi rin naman nahuhuli sa Suzuki Raider. Ayan, meron tayo ditong 150 at ito yung decals na kulay white. Ayan, dito meron tayo ditong engine bell pan, ayan. At dito yung ating foot brake. Meron din tayo ditong kick starter at yung footrest ng ating rider. Dito sa baba mga kabiyahe, ito naman yung footrest ng ating pillion na premium ang pagkakagawa rin niya. Ayan, puro alloy yan mga kabiyahe. Yung kanyang stem, alloy, at yung pinaka footrest niya ay alloy din. Ito naman ang appearance ng ating exhaust na napaka laki rin. Siguro mga 4.5 or 4 inches ang pagkakabilog nito. At yung haba niya, malaki siya sa personal, mahaba. Pero yung kanyang heat guard, ayan, hanggang dito lang. May silang yung kanyang heat guard, mga 5 inches lang yung heat guard ni Beeperman. At banda dito, meron tayo ditong chrome, walang pintura yan. So dito mga kabiyahe, sa kanyang pairings, dito sa may likuran, nandito yung kanyang decals na Beeperman na white at may combination niya na dark gray. Ayan. At dito sa baba, may pagka-carbon skin dito. Dito naman sa taas ay wala yung pintura mga kabiyahe. At ito naman yung kanyang fender sa likuran na napaka-aesthetic din ng pagkakagawa. At ito ay naka-carbon skin. Ayan. Itong butas na ito yung kabitan natin ng license plate. At ganito ang itsura ng kanyang taillight mga kabiyahe. Ang ganda rin ng pagkaka-design. So, yung edge niya dito talagang patulis. Ayan. At ginamitan ito ng valve type. Pati rin yung kanyang turn signal mga kabiyahe, dito na rin naka-indicate sa loob. Hindi na yung naka-usli dito. So, maganda siya. Maganda ang pagkakagawa kay Beeperman. At dito sa baba, may additional tayo dito na reflectorize. Pagdating naman dito sa likuran na preno, ay kagaya rin sa harapan mga kabiyahe. Ito ay ginamitan din ng disc brake. Ayan. At naka-dual piston din. Ayan, kulay pula ang kanyang piston caliper. Naka-dual. Ito naman ang kanyang suspension dito sa likuran, naka-monoshock. Kung makikita nyo ito mga kabiyahe sa personal, talagang Raider na Raider ang dating nito. Maging ang kanyang gulong mga kabiyahe dito sa likuran, ayan malaki rin ang ginamit sa kanya. 100 by 80 by 17 ang laki ng gulong niya. At naka-max din tayo dito na black at may naka-line na white. Litaw na litaw ang kanyang kagwapuhan. At napansin ko rin mga kabiyahe ang kanyang rear sprocket ay napakalaki rin ang ikinabit, 46 teeth, ayan. So ibig sabihin mga kabiyahe, ang lakas ng arangkada nito dahil dito pa lang sa kanyang rear sprocket ay madedetermina na natin na talagang malakas ang makina nito dahil kung ito ay mahina, hindi ito kakabitan ng malaking sprocket. Dito sa kanyang swing arm, ayan, napakalaki rin ng ilinagay ni Euromotor sa unit na ito na Beeperman. At ang kanyang drive chain mga kabiyahe, pansinin ninyo, ayan ang kapal din ng ilinagay ni Euromotor sa unit na ito. So halos all in all, maganda yung mga ginamit na materials dito mga kabiyahe, lalo na kung pupuntahan nyo ito dito ng personal, talagang maengganyo kayong kumuha ng ganitong unit dahil ito po ay hindi naman kamahalan masyado, hindi kamukha nung binabanggit natin na Suzuki Raider 150 na sadyang mahal po siya. So ito, hindi po siya ganun ka taas ang presyo. Dito sa kanyang side stand, ito, makapal din. At yung center stand natin, ganun din, makapal ang mga ginamit. Ito naman yung ating shifter. Ayan. At yung engine natin na may kulay na orange at may naka-emboss na Euro. Tingnan natin dito mga kabiyahe sa kanyang board panel. Naka-digital na yan mga kabiyahe. Hindi na yan yung analog.
So hindi lang natin ma-activate dahil wala pong susi. Ayan. Makikita na rin natin dito yung mga details ng unit na ito kung ito ay activate. At dito sa kanyang ignition switch, ayan, naka-shutter lock na rin yan mga kabiyahe. So goods na rin si Beeperman dahil nakakasunod na rin sa mga makabagong motorsiklo. At ang kanyang handlebar mga kabiyahe talagang isinunod din kay Raider 150 ng Suzuki dahil ito po ay naka-clip-on na rin. Ayan. Nai-adjust yan mga kabiyahe. Depende na lang sa kung anong gusto nyo dito sa kanyang manibela. Dahil ito po ay naka-clip-on, nai-adjust yan ng kung gusto nyo paliitin pa or pabubukahin, pwede yan mga kabiyahe. So dito tayo mga kabiyahe sa left hand grip. Ayan, naka-bar end siya. Ito, naka-bar end si Beeperman. At ang kanyang clutch malambot. Ayan. Equip din ito mga kabiyahe ng pass light. Ito yung kanyang switch. Mayroon din tayo ditong choke. At yung ating common switch ng ating headlight na high and low beam. Ito, yung turn signal, pati rin yung busina. Dito naman sa kanan, andito naman yung kanyang preno sa unahan. Malambot din yung kanyang preno. At meron din tayo ditong engine kill switch. Itong kulay pula. At may on and off tayo dito ng ilaw. At meron din electric starter. So tingnan natin mga kabiyahe kung anong nasa loob ng underseat. So dito mga kabiyahe, dito naka-install yung battery. Ayan, wala pa siyang battery. Pagka yan linagyan, ma-activate natin. Kaya lang wala pa siyang battery dahil ito po ay kararating lang. At ang may lalagay natin dito sa kanyang underseat box ay papeles or wallet at saka basahan. So goods na rin yun dahil meron tayong lagayan ng basahan. At ito rin naman yung kanyang tangke. Ito yung bukasan. At ito naman yung kanyang grab bar. Alloy ito mga kabiyahe pero makapal. Ito naman yung kanyang upuan. At maganda rin, buksan nga natin. Ayan, ito yung texture ng ating leather. Magaspang siya pero hindi naman yung talagang kagaspangan. At sure ako na makapit ito mga kabiyahe sa ating mga jeans o sa pantalon. Ito yung mapapansin dito mga kabiyahe. Dito medyo pa-slope siya ng pataas. So hindi siya yung talagang pababa dito. Umi-slope siya ng pataas. Hindi malalaglag yung ating pillion dito kay rider. So goods na goods dahil ganun ang ginagawang upuan ni Beeperman. So yun mga kabiyahe, bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta ng Biyahe ni Frank YouTube channel, TikTok at ang ating FB page. Biyahe ni Frank po lahat yan. At maraming salamat po sa buong team ni Ma'am Aiko Canuyo, na si Cristina Cassandra Fernandez, Mark Jefferson Mansilla, Jeril Penelnio. Binabasa ko na lang mga kabiyahe, mali-mali pa. Kayo na lang isusulat ko na lang yung mga pangalan. At si Jude Loben Soriano, Jeronel Emanlines, at si Jumel Lapitan. Ayan, shout out po sa buong staff ng Mitsukoshi 13 Martires. Dito nga po yan sa 3 Martyrs Street, 13 Martires City, Cavite. Ayan, maraming salamat po at kami po ay napaunlakan ninyo para po makapag-vlog dito sa inyo. Yun po, kung nagustuhan nyo po ang ating video o ang ating review dito kay Beeperman ng Euro Motors, dito nyo nga po ito puntahan sa nabanggit nating address at ito po ay available dito. At marami po kayong mapagpipilian mga kabiyahe ng mga unit dito sa Mitsukoshi 13 Martires. Isa na nga po itong ating kamukhang-kamukha ni Suzuki Raider 150. So hanggang sa muli, kita-kits, Biyahe ni Frank. God bless.